Welcome to Girls Love Diaries, because every heart has a story. May mga pag-ibig na hindi nagsisimula sa titig, hindi sa unang hawak ng kamay, hindi sa biglang pag-amin. May mga pag-ibig na nagsisimula sa pagiging komportable, sa simpleng nakauwi ka na ba, sa pagtabi kapag puno na ang upuan, sa pag-alala kung paano mo iniinom ang kape mo walang asukal, pero may 2 creamer. Si Mika at Alisa matagal nang magkaibigan. Halos sabay silang lumaki, sabay tumawa, sabay umiyak sa parehong heartbreaks kahit si Mika lang ang laging nakikinig. Masayahin si Alisa. Palaging may kwento, palaging may lakad, at palaging may boyfriend. Tahimik si Mika. Mapagmasid. Yung tipong mas pipiliing tumingin kaysa magsalita. Pero sa tuwing tatawa si Alisa habang hawak ang braso niya, may kakaibang init na kumakalat sa dibdib ni Mika. Hindi niya pinapansin dahil best friend lang siya. At girls like them, don't fall in love like that. O ganun ba talaga? Isang gabi, magkatabi silang nakahiga. Madilim ang kwarto pero maliwanag ang buwan sa bintana. Alam mo, bulong ni Alisa, buti ka pa. Iba yung pakiramdam pag ikaw kasama ko. Hindi sumagot si Mika. Kasi sa unang pagkakataon, natakot siya sa posibilidad na baka hindi lang siya ang nakakaramdam. At doon nagsimula ang lahat. Sanay na si Mika sa ganito. Sa paghihintay sa labas ng classroom habang kausap ni Alisa si Kenji. Sa paghawak ng bag niya kapag gusto nitong magpa-cute sa boyfriend. Sa pakikinig sa kwento tungkol sa Montseri. Sa surprises, sa I love you na hindi para sa kanya. Ang kulit mo talaga, natatawang sabi ni Alisa, habang hinahampas ng mahina ang braso ni Mika. Ngumiti lang si Mika. Best friend lang naman siya, pero minsan, may mga sandali na nagugulo ang lahat. Tulad nung umulan isang hapon at iisa lang ang payong nila. Siksikan, magkadikit ang balikat. Nakayakap si Alisa sa braso niya habang tumatawa. Ang bango mo, pabirong sabi nito. Napasinghap si Mika. Isang simpleng biro, pero bakit parang may ibang ibig sabihin? Kinagabihan nag-away sina Alisa at Kenji. Siyempre si Mika ang tinawagan. Pwede ba kitang puntahan? Mahina ang boses ni Alisa sa phone. Hindi na nag-isip si Mika. Pagdating niya, namumugto ang mata ng kaibigan. Umupo sila sa kama magkatabi, tahimik. Hindi ko alam kung bakit ako nasasaktan ng ganito, bulong ni Alisa. Minsan pakiramdam ko, hindi ako sapat. Agad na palingon si Mika sa kanya. Sapat ka? Mahina pero siguradong sagot niya. Nagkatinginan sila. Matagal. Mas matagal kaysa sa dapat. Unti-unting lumapit si Alisa. Hindi para humalik. Hindi para umamin. Kundi para yumakap. Mahigpit. At sa yakap na yon, naramdaman ni Mika ang tibok ng puso ni Alisa. Mabilis. Halos kapareho ng sa kanya. Ewan ko ba? Bulong ni Alisa sa balikat niya. Kapag ikaw kasama ko, pakiramdam ko safe ako. Napapikit si Mika. Safe. Pero hindi siya ligtas sa nararamdaman niya. Dahil sa unang pagkakataon, hindi na sapat ang maging best friend lang. At hindi niya alam kung hanggang kailan niya kakayaning itago yon. Hindi inasahan ni Mika na masasaktan siya ng ganito. Nasa court sila ng hapon na yon. Tawanan, kwentuhan, usual na tropa. Pero iba ang eksena ngayon. Nasa gitna si Alisa, hawak ang kamay ni Kenji. Mas sweet kaysa dati. Mas showy. Parang may gustong patunayan. Babe, picture tayo, sabi ni Kenji. At bago pa makaiwas si Mika, nakita niya kung paano hinalikan ni Kenji ang pisngi ni Alisa mabagal. May diin, parang sinasadyang ipakita sa lahat. Lalong tumahimik si Mika. Napansin siya ni Alisa.
Okay ka lang? Tanong nito. Okay lang, mabilis na sagot niya. Pero hindi siya okay. Hindi niya alam kung bakit biglang ang bigat sa dibdib niya. Karapatan ba niyang magselos? Wala naman siyang label. Wala siyang karapatan. Best friend lang siya. Pero nung gabing iyon, hindi na siya sinamahan ni Alisa pa uwi. Sumabay ito kay Kenji. At doon unang naramdaman ni Mika ang takot. Baka tuluyan na siyang maiwan. 2 araw silang hindi masyadong nag-usap. Hanggang sa isang gabi, may kumatok sa gate nila. Si Alisa. Namumula ang mata. Parang kagagaling lang sa iyakan. Pwede ba kitang makausap? Mahina nitong sabi. Tahimik silang umupo sa lumang bench sa labas ng bahay. Break na kami, biglang sabi ni Alisa. Napatigil si Mika. Bakit? Hindi ko kaya, sagot nito. Pakiramdam ko may kulang. Kahit anong pilit ko, may hinahanap ako. Tahimik lang si Mika. Takot siyang magtanong kung ano yun. Biglang napatingin sa kanya si Alisa. Galit ka ba sa akin? Bakit ako magagalit? Kasi parang lumalayo ka. Napabuntong hininga si Mika. Siguro kasi nasasaktan ako. Hindi niya sinasadyang masabi yon. Natigilan si Alisa. Bakit? At doon, sa ilalim ng madilim na langit, wala nang matatakbuhan si Mika. Dahil hindi ko na kayang maging best friend lang. Tahimik. Naririnig nila ang sarili nilang paghinga. Unti-unting lumapit si Alisa. 1 hakbang, 2. Magkalapit na ang mukha nila. Anong ibig mong sabihin? Halos pabulong. Napapikit si Mika. Mahal kita. Parang tumigil ang mundo. 1 segundo, 2 segundo, at bago pa makaiwas ang isip, naramdaman niya ang marahang pagdampi ng labi ni Alisa sa kanya. Hindi magulo, hindi padalos-dalos, maingat. Parang pareho silang natatakot masira ang sandali. Pagkalayo nila, pareho silang hingal. Hindi ko alam kung ano to, bulong ni Alisa. Ngumiti si Mika kahit nanginginig. Hindi ko rin. Pero alam kong totoo. And sa unang pagkakataon, sinina sila nagkunwari. Hindi na pareho ang lahat matapos ang gabing iyon. Nagising si Mika kinabukasan na paulit-ulit binabalikan ang nangyari. Totoo ba? O nadala lang sila ng emosyon? Pagpasok niya sa school, nakita niya si Alisa sa hallway. Nagkatitigan sila. Ilang segundo. Pero si Alisa ang unang umiwas. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa dibdib ni Mika. Buong araw hindi siya nilapitan nito. Walang good morning. Walang sabay sa kantin. Hanggang sa hapon, hindi na nakatiis si Mika. Alisa, mahina niyang tawag. Huminto ito pero hindi lumingon agad. Hindi ko alam kung anong nangyari kagabi. Unang sabi ni Alisa. Ang bilis. Ang gulo. Pinagsisisihan mo ba? Diretso ang tanong ni Mika, kahit nanginginig. Tahimik. Hindi, sagot ni Alisa. Pero natatakot ako. Sa'kin. Sa sarili ko. Doon napagtanto ni Mika hindi siya ang kalaban. Ang kalaban ay yung mundong hindi pa handa. Hindi nila napansin na may nakakita. 1 kaklase. 1 maling timing. At sa loob lang ng 2 araw, kumalat ang bulungan. May something daw sila. Akala ko straight si Alisa. Best friend lang daw pero sure ba? Habang naglalakad sila sa hallway, ramdam ni Mika ang mga matang nakasunod. Pero mas masakit yung distansya ni Alisa. Hindi na siya hinahawakan. Hindi na siya tinatabihan. Hanggang sa isang hapon, hindi na nakatiis si Mika. Sabihin mo lang kung gusto mong lumayo ako. Napatingin sa kanya si Alisa, puno ng luha ang mata. Hindi kita gustong mawala. Pabulong niyang sabi. Pero hindi ko rin alam kung kaya kong harapin to. Harapin mo ako, sagot ni Mika. Hindi sila. Tahimik ang paligid.
Parang lahat nakaabang. At sa unang pagkakataon, si Alisa ang lumapit. Hindi para magtago, kundi para hawakan ang kamay ni Mika sa gitna ng hallway. Sa harap ng lahat, may mga nagbulungan, may natahimik. Pero hindi na siya bumitaw. Hindi ko pa alam kung anong label nito, sabi ni Alisa. Nanginginig ang boses pero matatag ang hawak. Pero alam kong ayokong itago ka. Napapikit si Mika, halos maiyak. Dahil minsan ang pinakamatapang na pag-amin ay yung hindi na tinatago. Hindi nagtagal ang katahimikan. May nakabot na screenshot sa magulang ni Alisa. Isang litrato sa hallway, hawak niya ang kamay ni Mika. Pag-uwi niya isang gabi, naghihintay ang mama niya sa sala. Totoo ba to? Malamig ang boses. Hindi makasagot si Alisa. Babae, yan Alisa. Parang mas masakit pakinggan yun kaysa sa sigaw. Hindi siya pinayagang lumabas. Kinuha ang phone niya. Bawal muna ang barkada. At sa unang pagkakataon, hindi niya matawagan si Mika. Samantala, nag-aabang si Mika ng message na hindi dumadating. Hanggang sa may kumatok sa gate nila. Si Kenji, alam mo ba kung anong ginawa mo? Galit ang boses nito. Nililito mo siya. Hindi sumagot si Mika. Face lang yan. Ikaw lang dahilan kaya siya nagkakaganyan. Masakit. Pero hindi siya gumante. Kung mahal mo siya, huling sabi ni Kenji, bitawan mo. Naiwan si Mika sa dilim, dala ang tanong na hindi niya masagot. Mahal nga ba niya si Alisa? O selfish lang siya? 2 linggo. Walang usap? Walang update. Hanggang isang hapon may pamilyar na boses sa labas ng bahay nila. Ate Mika. Napatakbo siya palabas. Si Alisa. Namumugto ang mata pero matapang ang tindig. Pinagawayan namin, sabi nito. Ayaw nila. Sabi nila masisira raw buhay ko. Anong sabi mo? Mahina ang tanong ni Mika. Huminga ng malalim si Alisa. Sabi ko, mas masisira ako kung pipilitin kong maging taong hindi ako. Napaluha si Mika. Natakot ako, tuloy ni Alisa. Pero mas natakot ako na mawala ka. Lumapit siya, hindi tulad ng dati na maingat. Sigurado, hindi ko alam kung anong mangyayari bukas. Sabi ni Alisa habang hawak ang magkabilang kamay ni Mika. Pero ngayon, pipiliin kita. Hindi perpekto ang mundo nila. Hindi pa tapos ang laban. Pero sa unang pagkakataon, malinaw ang desisyon. Hindi na best friend lang. Hindi na tinatago. Kundi 2 taong handang ipaglaban ang nararamdaman. At sa gitna ng takot, pinili nila ang isa't isa. Akala nila sapat na ang pagpili sa isa't isa. Hindi pala. Ilang araw matapos bumalik si Alisa, tinawag siya sa guidance office. May nag-report. May reklamo. Inappropriate behavior daw sa campus. Pinatawag ang parents niya. And sa gabing iyon, isang desisyon ang ginawa para sa kanya. Lilipas din yan, sabi ng papa niya. Ililipat ka namin ng school. New environment. Makakalimot ka. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Alisa. Hindi niya agad sinabi kay Mika. Pero naramdaman ni Mika na may mali. Mas tahimik si Alisa. Mas mahigpit ang mga yakap. May hindi kasi nasabi. Bulong ni Mika isang hapon. Tumahimik si Alisa. Lilipat ako. Parang huminto ang mundo. Kailan? Sa susunod na buwan. Hindi sumigaw si Mika. Hindi siya nagalit. Pero sa loob niya, parang may unti-unting nadudurog. Hindi kita kayang isama, umiiyak na sabi ni Alisa. Hindi pa na ngayon. Lumapit si Mika at hinawakan ang mukha niya. Hindi kita pipigilan, mahina pero matatag ang boses niya. Kung kailangan mong gawin to para sa sarili mo, gawin mo.
Paano tayo? Nanginginig ang tanong ni Alyssa. Ngumiti si Mika kahit masakit. Hindi nasusukat sa distansya ang totoo. Pero pareho nilang alam, hindi magiging madali. Isang linggo bago umalis si Alyssa, nagkita sila sa dati nilang tambayan yung bench kung saan unang umamin si Mika. Tahimik ang gabi, parang alam ng hangin na may magbabago. Naalala mo? Tanong ni Alyssa. Dito mo sinabi na mahal kita? Bahagya ng ngumiti si Mika. Tumango si Alyssa at dito ko rin unang inamin sa sarili ko. Nagkatabi sila. Walang masyadong salita. Mas pinili nilang damhin ang presensya ng isa't isa. Hindi ko alam kung ano tayo pag alis ko, sabi ni Alyssa. Pero alam kong hindi ako babalik sa dating ako. Napatingin si Mika sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Dati takot ako. Ngayon hindi na. Kahit saan ako dalhin, alam ko kung sino ang mahal ko. Unti-unting naglapit ang mga noo nila. Walang pagmamadali. Walang pagdududa. Hinalikan nila ang isa't isa na parang gustong tandaan ang bawat segundo. Hindi ito goodbye kiss. Hindi rin pangako ng forever. Kundi pangako na kahit anong mangyari. Naging totoo sila. At minsan sapat na yun. Araw ng pag-alis. Maaga pa lang nasa terminal na si Alyssa kasama ang parents niya. May 2 maleta. Isang bagong simula. Pero bago siya tuluyang sumakay, may hinahanap ang mga mata niya. Hanggang sa, Mika, nasa di kalayuan si Mika, tahimik, walang dalang drama. Pero halata sa mga mata ang pagpipigil. Lumapit si Alyssa. Hindi sila agad nagsalita. Akala ko hindi ka pupunta, mahinang sabi ni Alyssa. Hindi ko kayang hindi, sagot ni Mika. Ilang segundo ng katahimikan. Hindi ko alam kung kailan tayo magkikita ulit, sabi ni Alyssa. Hindi ko rin alam, sagot ni Mika. Masakit. Totoo, walang kasiguraduhan. Pero sa pagkakataong ito, walang takot sa mga mata nila. Pero alam ko kung ano tayo, dagdag ni Alyssa. Napangiti si Mika kahit may luha. Huwag mong kalimutan kung sino ka, sabi niya. At huwag mong ikahiya kung sino ang minahal mo. Dahan-dahang hinawakan ni Alyssa ang kamay niya hindi mahigpit. Pero sapat para maramdaman. Mahal kita, sabi ni Alyssa. Walang pabulong, walang pag-iwas. Mahal din kita, sagot ni Mika. Tinawag na ang biyahe. Hindi sila naghalikan. Hindi sila gumawa ng eksenang pangpelikula. Nagyakap lang sila. Yung yakap na may pangakong hindi man malinaw ang hinaharap, pero malinaw ang naramdaman. Paglayo ni Alyssa, hindi na siya lumingon. Hindi dahil wala na, kundi dahil alam niyang dala niya si Mika saan man siya magpunta. At si Mika, hindi siya naiwan. Kasi sa unang pagkakataon, natutunan niyang mahalin hindi lang si Alyssa, kundi ang sarili niya. May mga pag-ibig na hindi nagtatagal sa distansya. May mga pag-ibig na tinatapos ng mundo. Pero may mga pag-ibig din na kahit hindi magkatabi ang mga kamay, na natiling totoo. Hindi lahat ng love story may forever na magkasama. Minsan ang forever ay ang tapang na umamin. At sa isang panahon kung saan sinubukan silang ikahon, pinili nilang maging totoo. Dahil girls like them don't just fall in love, they fight for it.